So yun, glory to God, at muli po magandang gabi po sa bawat isa. At ako po ay nagagalak at medyo may pagbabago sa schedule na ko ngayon. So nagiging available ako ng Wednesday unlike before. So may bago. Yeah, salamat sa Diyos. Although kailan ba to? Kanina lang ba to? Hindi ko na. So God is good. So sige po, ang pag-aaralan po natin ngayon, binaba po ng word ng Panginoon sa akin ngayon is who Jesus is. Discovering Christ through His miracles. Kadalasan po, no, pag binabasa natin yung mga miracles, minsan parang ang babaw lang ng paningin natin sa mga miracles na yon, na parang napaka-ordinary yung kwento lang para sa atin. Pero higit pala doon po yung yung nais ng Diyos, no, na itong miracle na to hindi lang para po ma-admire natin siya as a great teacher, as a prophet, or as a moral example, pero po is talagang hindi lang basta i-amaze tayo, but He wants to reveal to us who He is, who truly Jesus is, kung sino talaga siya. So mula po sa ang ating verse po ngayon is matatagpuan po sa John chapter 20 verses 30 to 31. Basahin ko po muna, no. Now Jesus performed many other miraculous signs in the presence of the disciples, which are not recorded in this book. But these are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. Basahin ko na rin po sa Tagalog at the same time. Sabi po dito, no, marami pang mga himalang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad na hindi nakasulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Panginoon, maraming salamat sa salita mo, Panginoon, mula dito sa John chapter 20 verses 30 to 31. Dalangin po namin, Panginoon, O God, na banal na Espiritu, kayo po ang siyang manguna sa aming kalagitnaan. Just put, Father God, your words on my lips that I may speak only your words, Father God. At hayaan mo po, Panginoon, ang iyong pangalan ang maitaas, O Lord. Lord, reveal to us the secrets of your kingdom, Father God. Sa mga salita mong ito, Panginoon, tunay na mas makilala ka namin ng lubusan. Who truly you are in our lives, O God. At sino ka, Panginoon, O God? Ano, Lord, yung kaya mong gawin sa buhay namin, O God? At kung paano, Lord God, nais mo, Lord God, na tumaas ang aming pananampalataya, Panginoon, O God, at mas makilala ka namin ng lubusan. Salamat, Father God, kayo po ang manguna sa gabing ito muli. Ito po aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, balik ko lang po doon, doon sa English, no, sabi niya, now Jesus performed many other miraculous signs in the presence of the disciples. So, dito pinakita, no, na hindi lang yung mga nakasulat sa Bible na miracles. It's approximately 37 miracles ang na-record ni Jesus. Pero sinasabi dito, marami pa na miracles ang ginawa ni Jesus na witness ng mga disciples na hindi na-record dito sa book. Ang reason niya, sabi niya, but these are written that you may believe. Tayo po ay manampalataya that Jesus is the Messiah, that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing, you may have life in His name. Magkaroon tayo ng buhay, no? Ng buhay sa Kanyang pangalan, sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Magkakaroon tayo ng buhay. You know, itong mga words na to, this strikes sa akin yung miraculous signs. Alam niyo po yung miraculous signs na to, sa Greek, no? It's semeia. Nang ibig sabihin, yun nga,
see signs and miracles, and at the same time, these are indication, especially supernaturally. So hindi siya ordinaryo. It's supernatural that only God can do it. Supernatural yon. So another thing, sabi niya dito, performed many other miraculous signs na na-witness ng kanyang mga disciples. Kamangha-manghang bagay na ginawa ng Panginoon. At ito'y sinulat, sabi dito, para tayo ay manampalataya, that we may believe, to have faith, to trust God. Pag sinabi nating trust, to believe in God, to accept something as true, na itong mga ginawa na to, matanggap natin, panampalatayanan natin na ito ay may katotohanan at hindi lamang siya myth. Hindi lamang siya kwento-kwento lang dyan na sinulat. Sabi niya that the Son of God, na manampalataya tayo na si Jesus ay Messiah, the Son of God, that by believing sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, magkaroon tayo ng buhay. Alam niyo po yung word na life, zoe in Greek, hindi lang siya yung buhay na walang hanggan, maging even our temporary na buhay natin, magkaroon tayo ng buhay. Alam niyo yung buhay na buhay? Alam mo yun? Yung buhay natin na kapaki-pakinabang, na e-enjoy natin. Hindi yung patay na pwede naman kasing nabubuhay tayo pero parang walang kulay. Parang patay yung buhay. Pero ang nais ng Diyos is, dito pa lang sa lupa, talagang we are blessed already. Na-enjoy natin. May galak natin. Dito pa lang sa lupa, it's heaven already. Nararanasan natin, sabi niya, in His name, sa pamamagitan ng kanyang pangalan. No? So, ganun, magkakaroon tayo ng buhay, yung buhay na to na na-enjoy natin in His name, sa pamamagitan ng kanyang pangalan, at nag-glorify natin ang kanyang pangalan. Kaya yung kaninang sa song pa lang ni Sister Bev kanina, sabi niya, I speak the name, di ba? Jesus. So there is power in God's name. Kaya nga sabi sa John 14:13-14, I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name, and I will do it. So nakita niyo po kung gaano kapangyarihan ang pangalan ni Jesus. Isipin mo na that ask anything in my name and I will do it. Talaga namang magkakaroon ka ng buhay doon. Kung ikaw yung buhay mo is lungkot na. Di ba? Ang dami nating mga prayers kanina. Alam ko, tayo may kanya-kanya tayong panalangin. Pero once na sabi niya, if you pray in my name, I will do it. We just need to believe God. Alam niyo po yung name na yan, yung word na in my name, hindi po yan magic word, Pero, ano ang inaano niyan? Bakit sinasabi niya na, if you ask in my name, I will do it. Gagawin niya. Asking in Jesus' name means praying with His authority. And more importantly, in alignment to His will, His character, and His glory. Hindi siya parang magic word. Pag sinabi mo in Jesus' name, gagawin niya agad. But when we pray with His authority, because we are children of God, at ibinigay sa atin ang authority, at ito'y naka-align sa kalooban niya, sa character ng Diyos, and He will be glorified. Talagang sabi niya, I will do it. Kasi mag-glorify ang Ama. The ultimate purpose kasi nito is, yung answered prayers natin, is to bring honor and glory to God the Father. Kaya po napakahalaga na every successes in our lives, every answered prayer, wag pong maging malaki yung ating ulo.
but give back the glory to God. Balik natin sa Diyos. Kasi yun po yun. Kaya niya ginawa yun because the glory belongs to God. So yun po yun. At nakikita natin, no, ano ba yung ay meron sa pangalan ni Jesus? Alam niyo po, yung name, ang pangalan natin, even ang pangalan natin, is inseparable sa ating pagkatao. The name is inseparable to the person, from the person to whom it belongs. Kaya pag sinabi natin, in the name of Jesus, alam natin na ito ay pangalan na sacred, makapangyarihan, di ba? The Messiah, the Creator, kaya niyang maglikha. Meron siyang creative power. That's why, sa pagsambit pa lang natin ng kanyang salita, nagkakaroon na ng kapangyarihan. Dahil nga sa Genesis pa lang, di ba? Na-form ang lahat sa pamamagitan ng salita. So talagang pag sinabi mong in Jesus' name, kaakibat nun, yung kapangyarihan, yung authority and power na nakaano doon. So balikan po natin yung yung mga ano-ano itong mga miracles na to, no? Na nagpapakilala, na nag-i-introduce sa atin para ma-discover natin si Jesus through His miracles. Ilan lamang po itong aking example, kasi nga 37 yan, abutin tayo ng napakahabang oras. So sabi, yung una po is Jesus is the Lord of all of creations. Example ko lang po dito, isa lang to sa napakarami niya, no? So Jesus calms the storm. Makikita natin sa story na ito, na kung saan sa Mark 4 verse 35 to 41, makikita natin po, no, dito sa story na yan. Na kung saan po, no, ang nangyari po dito, yung disciples niya, pumunta sila sa laot. Sabi niya doon, that day when the evening came, he said to his disciples, let us go over to the other side. Leaving the crowd behind, they took him along just as he was in the boat. And there was also other boats with him. So, sinama niya yung mga disciples niya. At marami ding ibang nagsumama sa kanila ng mga bangka. So a furious squall came up, and the waves broke over the boat so that it nearly swamped. And Jesus was stern, sleeping in a cushion. The disciples woke him and said to him, Teacher, don't you care if we were drowned? Kasi dito, no, nakita natin na nagkaroon ng storm dun sa habang nandun po sila sa kalagitnaan. At dahil doon, si Jesus, natutulog lang. At ginising siya, sabi niya, Teacher, don't you care? We are drowning. Wala ba kayong At tayo, natulog ka ng tulog dyan. Nalulunod na tayo. Sabi ng mga disciples. So, he got up. Tumayo siya and sabi niya, and rebuked the wind and said to the waves, Quiet, be still. Sa ibang version niyan, peace, di ba? And then the wind died down and it was completely calm. So, ganun lang kasimple. Tumayo siya, nagsalita siya, sinabi niya lang, manahimik ka, be still, peace, be still, quiet, be still. Anong nangyari? Immediately the wind stopped and the sea became calm. So, ano makikita natin dito? Ay, namangha yung mga kanyang disciples. Sino to? Na kahit ang mga hangin at ang mga dagat, ang mga alon sa dagat, kaya niyang pasunurin sa kanya. Ano ang nire-reveal nito kay Jesus, about Jesus? What does this miracle reveal? No, itong na to. Una, nire-reveal dito na only God commands nature. Alam mo, hindi siya nag-pray. Kundi anong sinabi niya? Nagsalita siya. Quiet, be still. It was a command. And it's only God that can command
nature, can command nature. Sabi sa Psalms 89 verse 9, you rule the raging of the sea. Tandaan po natin, no, sa pagkakataon na to, Jesus did not pray for the storm to stop, but He commanded it. And the wind obeyed and the waves obeyed. Because the creation recognizes its creator. Ngayon naman, tingnan natin ang ating buhay. The same Jesus who rules the storms on the sea, siya din ang nagro-rule sa storms ng ating buhay. Ano ba yung mga bagyong kasalukuyang dinadanas natin ngayon? Ano ba yung mga bagyo na pinoproblema natin ngayon? Bagyo ng financial problem, maaaring nandun tayo na talagang lubog sa finances, no, negative, o kaya problema sa anak, o kaya sa kalusugan, sa trabaho, o kung ano-ano na lang, relationship na bagyo sa atin. Tandaan po natin, yung Jesus na kasama ng mga disciple doon sa bangka is the same Jesus na kasama natin sa bangka natin ngayon. Kung noon napakalma niya ang storm sa pagsabi lang na be still or peace, be still, quiet, be still, manampalataya ka, kayang pakalmahin ng Diyos ang mga bagyo na yan sa buhay natin, sa buhay mo, sa buhay ko. Ganon kabuti ang Diyos. Punta po tayo sa pangalawa. Who Jesus is. Jesus is the provider of all needs. Sa John 66 verse 1 to 14, dito po pinakita po no yung kung paano niya pinakain po yung 5,000. Actually, it's not just 5,000. Kasi sabi dito, no, 5,000 lang nakalalakihan, hindi kasama yung mga babae na pinakain niya. Dito muna tayo. Sabi po dito, sometime after this, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee, that is the Sea of Tiberias. A great crowd of people followed him because they saw the signs he had performed by healing the sick. Then Jesus went up on the mountainside and sat down with his disciple. Sabi niya dito, no, Jesus' Passover festival was near. When Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy the bread to these people to eat?" And he asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. And Philip answered him, "It would take more than a half-year wages to buy enough bread for each one to have a bite." So sabi dito, no, nakita niya kasi nga dami ni Jesus na pinapagaling ng mga may sakit. At yung mga tao talagang walang tigil, sinusundan siya kahit saan pumunta. At nung makita ni Jesus na nagsisidatingan sila, tinest na si Philip. Sabi niya, no, Philip, saan tayo pwedeng bumili ng makakain? Ng tinapay na makakain? Sabi ni Philip, "Lord, kailangan natin dito ng kalahating taon na sahod para makabili ng tinapay na just a bite." Kumbaga, hindi talaga yung mabubusog. Sabi niya ganun. And suddenly, etong si another disciple, Andrew, Simon's Peter brother, spoke up. "Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. How far will they go among so many?"
Sabi niya gano'n, "Lord, meron ditong isang bata, may may 5 small barley loaves, may maliliit na 5 tinapay, maliliit na tinapay, at 2 small fish." Sabi niya gano'n, "Pero hindi 'to kakasya." Ang sabi ni Jesus, "Have the people sit down." There was plenty of grass in that place, and they sat down. About 5,000 men were there. Then Jesus took the loaf and gave thanks and distributed to those who were seated as much as he wanted. He did the same with the fish. When they had all enough to eat, he said to his disciple, "Gather the pieces that are left over. Let nothing be wasted." So they gathered and filled 12 baskets with pieces of 5 barley loaves and left over by those who have eaten. After the people saw the sign Jesus performed, they began to say, "Surely this is the prophet who is to come into the world." So, namangha na naman. Namangha na naman yung mga yung mga tao sa kanya. So, tingnan po natin, ano ba yung pinapakilala dito sa atin? Pinapakilala dito na Jesus is not limited by human resources. Kahit nakakarampot na yan, sabi mo, "Kulang, kulang Panginoon." Actually, yan ang parati nating reklamo, 'di ba? "Lord, lack, kulang, wala kami nito, wala akong ganyan. Kulang Panginoon, kakaunti lang." Tandaan po natin, the Lord is not limited by human resources. Pero tingnan po natin yung proseso niya. Una, nung sinabi ni Andrew na, "Lord, meron may bata dito, may 5 tinapay at may 2 isda." Sabi ni Lord, "Sige, dalhin mo yan sa akin." Kinuha ni Jesus, ano ginawa niya? And next na ginawa niya, nagpasalamat siya, tapos pinagputol-putol niya, dinistribute niya, pinamahagi niya. Yun yung naging proseso. Anong lesson dito? Alam niyo po, ano yung meron ka diyan na sinasabi mong kulang, hindi sapat? Kapag inilagay natin ang maliit na meron tayo sa kamay ng Diyos, nagiging sapat ito at higit pa. We must believe. Tandaan po natin, Jesus is the source of all provision. Kinuha niya, ibigay natin kay Jesus. Magpasalamat tayo kung ano yung may konti tayo diyan. And then share to others. Huwag natin ipagdamot. Especially in our times, we are in the last days. Bawal madamot ngayon. Kasi the more na magdadamot tayo, hindi mag-overflow. Mauubos yan. The more we share, imumultiply ni Lord. Tandaan po natin, anything multiplied by 0, hindi mo ibinigay kay Lord, hindi ka nagbahagi sa kapwa mo. 0. Anything multiplied by 0 is 0. Yung generous act, it multiplies. Lalo pang dadagdagan ni Lord dyan. Sa Old Testament, yung babae, nang magbigay siya ng last bread, flour, and oil, binake niya yon at ibinigay kay Elijah. Naging sapat yung pagkain nila. At yun namang madaming utang na yung oil dumami, pinakuha pa yung jars sa mga kapitbahay, na bayaran na lahat ng utang, kunin mo pa yung mga jars ng kapitbahay mo.
Hangga't mayroong sisidlan na paglalagyan, yung oil hindi siya tumitigil. Gano'n ang Diyos sa atin. Kapagka yung kakaunti ipinagkatiwala natin sa Kanya, nagiging sapat ito at higit pa. Marami pa ang nakikinabang. Gagawin tayong daluyan ng pagpapala sa iba. Alam niyo po, it happened sa akin. Na-share ko na yata ito dito. Pero gusto ko pa rin ulitin ulit nung pandemic. Mayroong nag-message sa akin kasi sa group, parang group ng sa subdivision namin. Nakapag-direct message sa akin eh. Sabi niya pahingin po ng gatas kasi yung 2 anak niya may lagnat. Sabi niya wala daw talaga silang makain kahit para lang dun sa 2 anak niya na gatas. Nung sinabi ko sa husband ko, "Okey ba sa'yo yung pinakamalaking Bear Brand?" Bear Brand na nga lang po eh. Sabi niya, "Sige bigay mo." Alam niyo po nag-start ako sa Bear Brand. After that Bear Brand, grabe, dumagsa yung nagbibigay sa akin ng bigas para ipamigay. Hindi sa akin napupunta, daluyan lang ako. Pero nag-start ako sa isang gatas lang na Bear Brand. And then later, sabi nung isang head pastor ko, "Sige ito, pamigay mo another." Iba-iba pa kami kasing area na pinapamigyan, yung sa mga kapatiran. Yung mga hindi namin kapatiran, nabiyayaan pa. Sabi niya, "Ito, i-reserve mo 'tong ano na 'to." Nag-start ako sa 20 packs na mga pamilya. And then later on, may friends na ako na nagbibigay na sa akin. Kasi ayaw nilang ma-recognize na sila yung may kaya. Pinadadaan niya sa akin. So, nakita mo po yun, naging daluyan ka. And then, kasi may maliit po kaming kubo na nasa main road. Kasi 'di ba 'pag na-lockdown ka, hindi ka talaga makakalabas. Pero kami since na nasa main road kami, may access kami makalabas. So, sa akin nila binibigay. Dun lang ako nagbibigay since nakubo siya, dun lang talaga ako. So, madami yung nabigyan. Every time na magpo-post ako sa community, sabi ko yung mga wala diyan na be honest, punta dito, pero message me kasi limited lang. So, ang dami po talagang naabot. So, yun po yung nagagawa natin. Nagiging daluyan tayo. So, many testimonies pa niyan na nangyari sa mga ganyan. Hindi lang during pati sa typhoons. Hindi ko kakilala, Facebook friend, nag-donate ng 20K para dun sa typhoon victims ng Rolly. Kasi yun, signal number 5. So, imaginein mo yun, hindi ko nga pa nakikita yung taong yun para pagkatiwalaan ko. So, I just give the receipt. After ko po ibibigay ko yung resibo. Ito po yung tapos pictures. Yun lang yung ginagawa ko. And there was a church na yata yun, nasira din nung bagyong Typhoon Rolly somewhere in Bicol. And merong nagtiwala, sabi niya ganyan, "Sige, I'm willing na ipa-rebuild yung church niya." So, imaginein mo yun, pina-rebuild yung church niya. Sabi ko lang dun sa materials lang ang sagot nila, pero sa inyo yung labor. Nagtulong-tulong po yung dun, na-build yung church nila, although siya, yung talagang lang, finish lang na na paikot lang na basta ma-enclose lang yung church, may bubong. Pero natapos, mas maganda pa kaysa sa dati niya na church. So, ganun po kabuti ang Diyos. Ako naging daluyan lang. So, next po. Jesus is the light of the world. No, who Jesus is. So, John chapter 9, 1-7, healing the man born blind. Siba nakita naman po natin na dito po sa John chapter 9, 1-7, kumbaga since birth talaga itong bulag na to po ay bulag na siya. So, wala pong makaano sa kanya eh. Ang situation po niya, no doctor could help him. Wala pong treatment na kaya siyang pagalingin. And Jesus healed him completely. Ano naman ang nire-reveal sa atin ng miracle nito?
about Jesus. Una, Jesus did more than restore the physical sight. Hindi lang niya higit pa sa pag-restore lang ng physical sight ang ginawa ni Jesus. But Jesus demonstrated his power to open his spiritual eyes. Kasi ang nangyari po dito, sa kwento na ito, kung titingnan po natin sa verse 3 ng John 9 chapter 9 verse 3, sabi niya, "Neither this man nor his parents sinned," said Jesus. "But this happened so that the works of God might be displayed in him. As long as it's day, we must do the works of him who sent me. The night is coming when no one can work while I am while I am in the world, I am the light of the world." So dito pinakita na talagang yung kapangyarihan niya, na siya yung ilaw dito sa mundong ito. Na hindi lamang nakakita ito physically, but even nakakita pa siya spiritually. Itong taong ito. So, before healing the man, anong ginawa ni Jesus? Actually, gumamit siya dito ng ng mud and yung saliva, yung kanyang laway, at nilagay doon sa mata nung bulag. Anong instruction niya sa bulag na to? "Go," he told him, "wash in the pool of Siloam." This word means sent. So the man went and washed and came home seeing. So, hindi siya automatic na nakakita. After siya lagyan ng putik na may laway, inutusan siya, "Sige, maghilamos ka dun sa pool ng Siloam. Kung ikaw na bulag, 'Lord, bulag nga ako. Papupuntahin mo pa ako doon?" Pero sumunod siya. Maraming paraan. If there is a will, there's a way. Marahil nagpasama siya, o sinamahan siya ng marami kasi may mga nakaka-witness dun, eh. At nung siya po ay makapaghilamos, siya po ay nakakita. There was a progressive po yung illumination. Mayroong instruction. So napakahalaga dito is obedience. Kadalasan po, the greatest blindness is not our physical blindness, but it is our spiritual blindness. The same Jesus na nagbukas ng mga mata ng bulag na ito is the same Jesus that opens our eyes, that heals our eyes, both physical and spiritual. Marami kasi sa atin, nakakakita nga ng physical, pero spiritually, bulag naman. Kung tayo'y lalapit kay Jesus, He is the same Jesus na nagpagaling noon, the same siya rin sa iyo. Kaya din tayong i-open niya ang ating mga mata. He helps us to see the truth, purpose, hope, and salvation. Alam niyo po, when Christ enters in our lives, darkness gives way to life. To light. Makikita natin yan sa John chapter 1. Na kapag talagang, kaya nga sabi doon, di ba may kasabihan, kapag tayo ay pumasok sa isang room, madilim, pag binuksan natin ang ilaw, we switch on the light, turn on the light, yung darkness nawawala. When we are in darkness, just switch on
Jesus. Turn on Jesus. Let Jesus enter our lives and the darkness is gone. Yun po. Jesus is the light of the world. Kaya kung tayo po ay sa tingin mo, sa panahon na to talagang grabe yung nararanasan natin na, alam mo yun, kadiliman sa buhay, na para bang wala ng liwanag, para wala ng katapusan ang tunnel. Switch on Jesus. Alalahanin mo si Jesus. Call the name of Jesus. Speak the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Number 4, Jesus is the master over evil. Sa Mark 5 verse 1 to 20, sa totoo lang, ito po, sobrang madami to ngayon, delivering the demoniac, yung demon possess. Alam niyo po yung mga bata sa Tacloban, no? Yung nakabaril. Itong mga bata na to, kung walang bumubulong doon, hindi naman magkakaganon. Naniniwala po ako sa ganon, no? May mga bumubulong-bulong kasi. Nagkakaroon na ng anxiety, depression, or nagkakakala mo illusion, pero talagang mayroong demons na bumubulong. Ang nangyari po dito, sa demon possessed na ito, siya po ay halos nakatira na po sa sementeryo eh. At napakalakas niya, talagang kaya niyang kinakadena na nga siya eh. Pero nang makita sa ni Jesus from a distance, he ran and fell on his knees in front of him. Talagang nagniklod sa kanya kay Jesus. He shouted to the top of his voice, "What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God? In God's name, don't torture me." For Jesus said to him, "Come out of this man, you impure spirit." Lumapit siya sa Panginoon, nagmakaawa. In God's name, don't torture me. Anong ipinapakita dito? Alam mo po, itong lalaking ito, possess siya ng many demons. Kaya nung tinanong siya, anong pangalan mo? Legion. Pag sinabi mong legion, hindi lang iisa. Madami. Sabi niya, "My name is Legion." He replied, "For we are many." Yung kadena, wala nang ano sa kanya yun, kaya niyang putulin yun sa lakas niya. Yung mga tao doon, hindi na siya kayang makontrol. But isang encounter na lang kay Lord Jesus changed everything. At one thing more, the demons begged Jesus for permission. Nagmakaawa ang demonyo. Sabi niya, "Lord, wag mo akong pahirapan, wag mo akong i-torture." At sabi pa niya, no, "Payagan mo na lang ako na doon na lang ako sa mga baboy pumasok." Sabi niya gano'n, naghingi pa siya ng permission. These demons has no authority without the authority of Jesus. Kung hindi siya papayagan, hindi siya makakagawa. Ano ito ngayon sa atin? Ano ang inire-reveal dito sa atin ni Jesus? That Jesus is greater than every power of darkness. That the forces of evil recognize His supremacy. Nire-recognize ng forces of devil ang pagiging greater, supreme ni Jesus over them. Sasabihin mo, "O ano ngayon?
Si Jesus yun, Diyos, ako. Tandaan po natin, the same power that the Father has given to Jesus is the same power that He gave to us. Kaya mas makapangyarihan tayo sa kanila, hindi dapat tayo natatakot sa kanila. Kung ang devil is powerful, higit tayong makapangyarihan sa kanila. Ang kaso, marami sa ating mananampalataya namumuhay sa takot. Fear of evil, fear of future, because of so many uncertainties sa mga nangyayari sa atin na, alam yon, bagyo, heat waves, di ba? Somewhere in Europe, earthquakes sa atin. And even sa atin ngayon, di ba? Sabi ko nga, yung mga schools natin, ang daming pinapatay ng mga estudyante. Influence ng kanilang mga pinapanood na mga games. Kasi bakit? Roblox, patayan. Tapos doon pala may mga tas pala na pinapagawa na hindi pala maganda kung i-observe, hindi namamalaya ng mga magulang. Alam niyo po nung linggo nang pumunta ako doon sa isang church namin. Kasi ako po ay from River of God, pero at the same time, may hinahawakan din po kami na church na Lord of Harvest. Pagdating namin doon, sumalubong sa amin yung mga bata, may mga Armalite. Sabi ko, bakit kayo may mga Armalite? Nagpupulis-pulisan po kami. Sabi ko, tigilan nyo nga yan. Sabi ko sa kanya, alam nyo ba na yung sa Tacloban, ganyan din ang gusto niya maging police officer. Akala nila, yung paggamit ng baril is ganun-ganun lang din. Pati mga bata yung games na pinapanood nila, akala nila ganun lang, para lang silang naglalaro. Kaya sabi ko, anak, tanggalin yung mga Armalite na yan sa kamay nyo. Baka mamaya dumating ang time, hindi nyo na ma-distinguish ang laro sa totoo. Kasi naging lifestyle nyo ng laro-laro. Tsaka napaka-violente. Nagbabaril-barilan sila. So nangyayari kasi ngayon, ang dami. Parang sunod-sunod sa iba't ibang schools. Tandaan po natin, this miracle reminds us that the one living within us is greater than the one against us. Christ is victorious, therefore, we are also victorious. Sabi nga, we are more than conqueror. Number 5 po. Sorry parang Jesus is the resurrection and the life. Dito pinakita po yun, that John chapter 11 verse 1 to 44, raising Lazarus. Dito si Lazarus po dito is 4 days ng patay. Kung 4 days na, kung sa ating bilang tao, ay, inaagnas na to, nag-i-start na siya na agnasin. Ang sabi ni Martha, Lord, kung dumating sana kayo ng maaga, sana hindi namatay si Lazaro. Hindi niya alam, talagang Jesus intended na magpa-late siya na dumating to reveal something greater para ipakita na kaya niyang bumuhay ng patay. Sabi niya kasi sa John 11 verse 25, kasi itong kwento na to, John 11 verse 1 to 44. Sabi niya, I am the resurrection and the life. Then he called, Lazarus, come out. Diba? Ganun lang kasimple. Walang kung ano-ano. Lazarus, come out. Lazarus, lumabas ka dyan. Parang ganun lang. Sabi na, and the dead man walked out of the tomb. At lumabas si Lazarus mula dun sa kanyang libingan. Ano ngayon ang nire-reveal ng miracle na ito sa atin? That Jesus is not merely a healer, but He is the giver of life itself.
Siya mismo ang nagbibigay sa atin ng buhay. Kaya nga dun sabi niya 'no, itong miracles na 'to ay ginawa that we may have life in His name. Eto, hindi lang yung buhay na makulay na buhay, kundi talagang bumuhay ng patay. Dahil kahit ang kamatayan, 'di ba ang kamatayan ay greatest enemy yan ng tao. Pero kahit kamatayan, death bows before Christ. Suko siya kay Kristo dahil si Jesus kayang bumuhay ng patay. Ngayon, sa ating buhay, ano ba yung mga kino-consider mo ng patay na sa buhay mo, na beyond na sa kapangyarihan mo? Maaaring may mga pangarap ka na kinalimutan mo na sa tagal ng panahon, Lord, ng panalangin ko 'to, wala namang nangyayari. Dead na 'tong pangarap na 'to. Mga broken relationship na, naku, patay na 'to. Wala na, hindi na mare-restore. Mga pag-asa na sa tingin mo, wala na talaga, Lord, pag-asa. Pero alam mo ba, na talagang hinahayaan ni Lord minsan na ganyan, para ipakita sa atin ang specialization ni Jesus is to resurrect yung patay. Kaya kung mayroon ka ng matagal ng panalangin na parang hindi dinidinig, parang patay na ba? Relationship na parang wala ng pag-asa, kung ano man yan. Ibigay mo yan kay Jesus. Kasi yan yung specialty niya, bumuhay ng mga patay. Hindi lang physical na patay, kundi even dead dreams, broken relationship, pag-asa na nawala na. Lahat yan, kayang buhayin ng Panginoon. And most importantly, Jesus offers eternal life to all those who believe in Him. Sabi po yan sa John 3:16. Lastly, Jesus is the Son of God. Sa Matthew 28:5-6, ito po yung greatest miracle niya talaga, His own resurrection, yung kanyang muling pagkabuhay. Kasi without the resurrection, all is in vain. Without the empty tomb, lahat po walang saysay. Makikita po na dito that every miracle points towards the greatest miracle, which is the resurrection of Jesus. May mga namatay na nabuhay, binuhay, but they died again. Pero si Jesus, siya yung namatay, na nabuhay, na hindi na muling mamamatay pa. And in fact, He is returning soon, and He will reign as our King of Kings and the Lord of Lords. Yung empty tomb na yan is God's declaration that Jesus is exactly who claimed to be, He is the Messiah, the Son of God, the Savior of the world, and the King of Kings. Itong empty tomb na ito. And without the resurrection, ang ating pananampalataya ay patay. And because of the resurrection, ang ating pananampalataya ay buhay. Our faith is alive. Kaya kung mayroon man tayong susundin ngayon, ang sundin natin, our living Savior. Ang ating buhay na Diyos. Hindi yung minsan mas sinusunod pa natin yung mga religious leader ng higit pa sa Diyos. We blindly follow. Which, ang sinasabi ko po we do not follow a dead religious leader. We follow a living Savior. Kasi maraming mga religious leader
na namatay, pero hindi na nabuhay muli. Say for example, Gautama Buddha ng Buddhism, namatay, hindi na nabuhay, 'di ba? Confucius of Confucianism, namatay, hindi na nabuhay. Pero ginawa siyang mga religion. Pero tayo, we follow a living savior. Tandaan natin, Jesus who worked the miracles in Galilee is the same, alive today, is alive today. Buhay siya ngayon, hindi siya patay. He still saves, He still heals, He still provides, He still transforms lives. Ang ating Panginoong Jesus. Si Jesus is the answer to all our spiritual needs. Guidance, peace, strength. Ibigay mo na lahat ng pangangailangan natin. He is the answer. Yan ang Diyos na pinaglilingkuran natin. In conclusion, through these miracles, Jesus revealed who He is. Jesus reveals, nakita natin He calms the storms because He is the Lord of all creation. He feeds the multitude because He is our provider. Kulang? Ano ba yung kulang mo ngayon? Si Jesus ay sapat at higit pa. He opens the blind because He is the light of the world. Are you in darkness? Switch on the light. Turn on the light. Turn on Jesus. And the darkness, mawawala yan. He cast out demons because He is the master over evil. Sumusunod sa Kanya ang demonyo. And sa atin, because we have Jesus given us the power, may kapangyarihan tayo over this evil. Jesus raised the dead because He is the resurrection and the life. He rose from the grave because He is the Son of God. Makikita natin hindi dito yung tanong It's not about kung ano yung mga miracles na pinerform ni Lord. Pero pinakikita dito sa atin that Jesus is God worthy of our trust, worship, and complete surrender. Siya ay Diyos, karapat-dapat na pagtiwalaan, panampalatayanan, sambahin, at karapat-dapat na talagang isurrender natin ang buhay sa Kanya. If Jesus can command the storm, provide in the wilderness, open our blind eyes, defeat the darkness, conquer death, ano ba yung sitwasyon sa buhay natin na hindi niya kayang gawin? Sabi nga dito sa opening pa lang natin, etong mga miracles na ito, na-record for us to believe in Him. That by believing in Him, we may have life in Jesus' name. Believe in Him, trust Him, follow Him. For one who performed miracles then is the same Jesus who reigns today and forever. Napakabuti po ng Diyos sa atin. Dahil ang Diyos na sinasamba natin ay buhay. Hindi po siya patay. Ang tanong, can you surrender everything to God? Respond to His call and allow yourself to be used by God no matter what it cost. Kaya mo bang isuko ang iyong buhay sa Diyos? Mag-respond sa Kanyang calling at i-allow yung sarili mo na gamitin ng Diyos para sa Kanyang kaharian no matter what it cost? If yes, sabihin mo, Lord,
Here I am, send me. Katulad kay Isaiah. Kung kaya mong isurrender yung buhay mo at nagtitiwala ka sa Diyos, sabihin mo tonight, unmute yourselves at sabihin mo, Lord, here am I, send me. Pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Father God, salamat po, O Diyos, sa gabing ito, O Diyos. Nawa, these miracles, O God, na binaba mo sa amin, O Diyos, pumukaw sa aming mga puso na hindi lamang ito kwento, Panginoon, na isinulat mo para maging inspirasyon lamang, Panginoon, o mag-amaze sa mga ginawa mong mga mahimalang bagay, Panginoon. Pero ito, O Diyos, mga kwento na naisulat, mga kamangha-manghang bagay na naisulat, para mas makilala ka naming lubusan at magtiwala kami sa iyo, Panginoon, at magkaroon ng buhay. Yung buhay namin na minsan akala namin walang kulay. Nais mo na magkaroon ng buhay ang buhay namin dito pa lamang sa mundo, Panginoon, and through eternity. Pagpalain niyo po ang bawat isang narito ngayon. Bless them more than ever before, O God. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Pinagpalang gabi po sa bawat isa.